depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ngayon, paano mo ba ibabalik yung ex mo na wala nang pagmamahal sa'yo? Pero bago tayo mag-start, bago natin pag-usapan yan, tapusin yung video na to. And especially yung likes nyo, malaking tulong na yan. Kahit yan na lang, likes na lang. Okay na ako dyan. Subscribe, likes, syempre. Anyways, sa mga gustong humingi ng advice, the fact that your situation is so hard and the situation is not that so easy, and you are looking for a certain answer, yung humahanap ka talaga ng literal na sagot, I think I will be available. Just message us sa Philippine Dating Coach. Pa-schedule ka sa akin. Doon tayo mag-usap for one-on-one conversation and for one-on-one coaching. Mabibigay ko yung mga needs mo, especially needs mo, okay? Ako mismo makakausap mo doon. Anyways, let us start this topic. Paano ba ibabalik ang ex na wala na talagang pagmamahal sa'yo? Marami kasing reasons kung bakit nawawala na ng love sa'yo yung ex mo eh. Sige, isa-isahin natin. Maybe number one, siguro dahil naging needy ka. At because of that neediness, nawalan ng thrill yung relationship kasi nga lagi ka nandyan. Nawalan siya ng gana, hiniwalayan ka. Pangalawa naman, probably meron siya nakitang iba na mas attractive, mas may dating kaysa sa'yo. Lagi niyong tatandaan, hindi puro itsura ang basihan sa attraction. Ha? Minsan yung thrill ang basihan. Hindi na itsura ngayong generation na to. Yung mga nagsasabi sa TikTok tsaka sa FB na itsura lang basihan, hindi totoo yun. Ang uso ngayon, thrill. Kumbaga sa movie, kahit yung actor mo, sobrang gwapo. Kung yung movie naman, basura, hindi rin sila magiging interesado. Pero kung yung movie na gagawin nyo, interesting, maraming thrill, maraming eksena, it's something like parang nanonood na parang emotional roller coaster. May enjoy mo talaga yung movie. So, gano'n na rin sa relationship ngayon. Minsan, hindi na siya sa itsura. Siguro yung itsura, basayan lang sa una. Maganda yun, pre. Maganda to. Pero, or pogi yun, pogi si ganyan, pogi si ganito. Pero kung walang thrill, wala rin. Hindi rin mag-i-stay yan kasi pag nakakita yan ng iba na may thrill kumpara sa'yo, papalitan at papalitan ka rin yan eventually. So, kaya nga malaking importante na hindi ka nagiging needy eh. Number 3, kaya kayo niwalaan, probably toxic or couple of reasons. Marami pa, higit pa doon. Siguro na-toxican na siya sa'yo. Or, ayun na, toxic talaga. So, dahil siguro sa toxicity na yan, hindi niya kinaya kaya umalis siya. And, that moment, tinry mong ayusin, tinry mo namang i-fix yung relationship eh. Kaso ayaw talaga. So, paano ba ito mag-work talaga? Okay i-clear ko to sa inyo. Iba ang babae sa lalaki. Lagi niyong tatandaan yan. Iba yung way ng attraction sa babae sa lalaki. Umpisahan natin. Kung ikaw na subscriber ko, lalaki ka. Kung lalaki ka at nanonood ka dito, wala nang keme-keme, wala nang drama-drama, dumiretso ka na no contact rule. Agad-agad, magbigay ka agad ng space and time. Basta no contact rule agad. Wala na, wag mo nang i-message na maraming salamat sa lahat. Wala nang ganun. Like, thank you for everything na binigay mo, tinulong mo sa akin. Shut up, man! Walang pakialam yung babae sa'yo doon. Basta wala nang drama. Ngayon na mismo, no contact rule agad, apply mo agad. Automatic, apply mo yung no contact rule. Huwag ka na maghintay pa ng kung ano-anong etc. bago mo pa i-apply yan. Basta apply na today ha. Now, never, ever reach your ex out. Okay? Never ka magre-reach out sa ex mo. Never ever do that. Kapag lalaki ka, wag mong gagawin yan. Okay? Stay alpha, man. Stay alpha. Ngayon, pag ginawa mo kasi yan, mabibigyan mo ng space yung girl, at yung girl din, babalik din siya sa'yo eventually. Kasi during that space and time, maaalala ka niya eh. Kasi kapag binigyan mo ng space ang babae, magkakaroon siya ng realization. Okay? Anyways, kapag naman ikaw ay girl, okay, alas karamihan na yata na nanonood sa channel ko, mga girls eh. So kung ikaw ay babae, eto mapapayo ko sa'yo. Una, try to fix it. Try mo muna makiusap. Baka naman kasi nagiging alpha male lang yung boyfriend mo, di ba? At least medyo maangas ng konti, di ba?
Baka naman kasi kasalanan mo talaga. So, just try to ask him or try to ask something like that kung pwede pang i-fix. Kasi minsan yung mga kalalakihan naman, logical naman mag-isip yan. Baka nga maisip niya pa yung mga pinagsamahan nyo for over 5 years, 10 years, 1 year, kahit ilang years kayo nagsama, baka mapatawad ka pa niyan. Lalaki yan eh. At okay lang na maging pathetic ka sa harap niya kasi lalaki yan. So yeah, you can just ask him at i-chat mo siya ng i-chat, kausapin mo ng kausapin, suyuin mo muna. Ngayon, kapag hindi mo na nadaan sa santong dasalan, dun ka palang mag-a-apply ng no contact rule. Kasi kapag nag-no contact rule ka, ang marirealize niya, hindi yung pinagsamahan nyo. Ang marirealize niya, yung panghihinayang. Na dati, kuha pa niya yung attention mo eh. Dati ka pang humahabol sa kanya, dati ka pang gumagawa ng paraan to fix the relationship. Tapos bigla ka mawawala na parang bula. Siyempre, ikasasama niya ng loob yun. So, manghihinayang siya dun. May chance, malaki ang chance na hahabulin ka niya because of that. So, mare-revive ang love ng isang lalaki sa'yo. Okay, mare-revive ang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo. Kapag ginawa mo na lahat just to fix the relationship. Pero, nung end, hindi ka niya pinili, tapos nung nag-pull away ka, doon siya manghihinayang at doon niya pagsisisihan na nawala ka sa buhay niya. So, that is really, really helpful. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, sobrang importante ng alamin nyo muna kung ano yung gender nyo. Siyempre, alam nyo naman yan if you are male or female. Ngayon, if you are male, automatic, no contact rule, wala nang drama. Kapag naman female ka, just try to fix it. Now, if you will ask me, Coach, ano ba naman yan? But parang unfair naman sa aming mga babae. Kami kailangan pa namin na makiusap. Di ba pwedeng gayahin na lang namin yung lalaki? No contact rule agad. Mahabang topic kasi ito eh. It's a social hierarchy. Pag kasi sinabi natin sa social hierarchy, iba kasi ito eh. Iba yung sa babae sa lalaki. So kung babae ka, pwede mo pa naman talagang i-fix ito eh. Eventually, mapi-fix pa naman to kung makikiusap ka. Pero sa aming mga lalaki, pag kami yung nakiusap, wala na. Tapos na yung behavior namin. Kasi yun lang yung pinakasandata namin, yung pagiging alpha male namin. Kayo naman mga women, ang pinakasandata nyo kasi, yung, ano kasi kayo eh, nature nyo kasi yung pagiging submissive. So, para hindi kayo maging masyadong toxic at maging balance tayo, just try to compensate from time to time. Lalo na girls naman kayo. Tinuturuan ko kayong maging mabait at tinuturuan ko maging salbahe yung mga lalaki. Kasi that's how it works in terms of attraction. Alam ko medyo komplikado ang sinabi ko pero sana naman maintindihan nyo lang. Siguro ang pinakapunto ko lang is space. Space. Bigyan nyo ng space ang ex nyo. Pag lalaki ka, automatic space agad. Pag naman babae ka, try mo suyuin. Pag hindi pumayag, automatic space agad. Okay, ganun yun ha. So, merong konting delay sa babae. Sa lalaki naman, diretso na kayo. So, that's how it works. Pero gaya nga na sinabi ko sa inyo, pag nag-no contact rule kayo, sana naman mahalin nyo na yung mga sarili nyo. And at the same time, pahalagahan nyo na yung mga sarili nyo. Dahil napaka-importante na binibigyan nyo pa rin ng value sa sarili ninyo at wala kayong ibang pinaprioritize liban sa sarili ninyo at pamilya ninyo, mga pinakamamahal nyo sa buhay. Yung pa rin yung pinaka-importante at the end of the day. At wala naman toxic kung mag-no contact rule kayo. Yun, I think that will work. Pero if you have this specific question, kung babalik pa ba ang ex mo, hindi na babalik sa'yo, I think able ako malaman yan. So just give us a message sa Philippine Dating Coach. So bibigyan kita ng one-on-one coaching for that. Okay, thanks for watching.